Sa episode 106 ng Prinsesa ng City Jail, na ipinalabas noong May 26, 2025. Dinala ni Baby si Dado sa ospital, sinabi ng doktor na the patient has no pulse, nagulat si Baby at umiyak, habang kakauwi lang ni Princess at hinahanap ang cellphone niya pero hindi niya ito makita, habang chinek ulit ng doktor ang pulse ni Dado at sinabi nitong the patient is now responsive, he's alive, let us now stabilize him. Sinabi naman ni Baby na Dado laban, habang hinahanap ni na Princess ang cellphone, dumating si Jenny at nagkunwaring concern kay Princess dahil sa pagkawala ng cellphone at sa tatay Dado nito, may biglang kumatok at nang buksan ito ng maid, pumasok si Baby at ibinalita kay Princess kung anong nangyari kay Dado. Sinabi niyang Princess ang tatay mo inatake siya, nasa ospital nasa ICU kanina pa kita tinatawagan hindi ka makontak. Nag-alala si Princess sabay sabing nawawala po kasi yung cellphone ko, ano na po ba yung lagay ni tatay? Sinabi ni Baby na malubha siya Princess hindi pa siya nagkakamalay, at nauna na silang umalis habang nagpaiwan naman si Jenny. Tinawagan ni Princess si Justin at sinabi ang nangyari, nakarating na sina Princess sa ospital, umiyak si Princess nang makita ang tatay Dado niya, habang si Charlene naman ay nagdududa kay Divina na baka may kinalaman ito sa nangyari kay Leilani at baka may gawin na naman itong masama, kaya umalis siya. Nang makauwi sina Raymond, umakyat si Raymond sa taas habang sinagot naman ni Divina ang tawag ni Jenny. Nalaman itong buhay pa si Dado kaya natarante siya. Habang papalabas na sana ang maid ni na Raymond narinig niyang sinabi ni Divina na walang hiya talaga yang Dado na yan, dapat tinurukan ko na siya ng injection at mabilis itong umalis para pumunta ng ospital, habang nagulat naman ang maid sa narinig niya. Habang sinabi ng doktor kay Princess na I'm sorry Princess pero talagang malubha na ang lagay ng tatay mo, I'm afraid hindi na siya magtatagal. Umiyak si Princess sabay sabing hindi pwede Doc hindi ko kayang mawala ang tatay ko. Sinabi ng doktor na kailangan nating tanggapin kahit mahirap Princess. Ang magagawa mo na lang ngayon ay kausapin ang tatay mo, at sabihin mo sa kanya ang gusto mong sabihin bago pa siya tuluyang mamaalam, at umalis na ito. Habang humagulgol naman ng iyak si Princess, ilang sandali pumasok si Princess sa room ni Dado at kinausap ito. Tay naririnig niyo po ba ako tay bakit naman ganun bakit nagpapaalam na po kayo? Tay di ba nangako po tayo sa isa't isa na walang mag-iiwanan? Tay ang dami ko pa pong pangarap na gusto kong matupad. Tay naman o baka naman kaya nyo pang lumaban. Tay salamat ho sa lahat ng ginawa nyo. Kahit hindi ko po kayong totoong tatay pinaramdam nyo sa akin kung paanong magmahal ang isang tunay na ama, tay hanggang dito na lang ba talaga tayo tay please wag nyo kong iwan hindi ko kaya, at biglang gumalaw ang kamay ni Dado at minulat nito ang kanyang mata, masayang umiyak si Princess at nag-alala, sinabi ni Dado na anak dapat mong malaman ang tungkol sa mama mo, habang nakarating naman si Charlene sa bahay ni Raymond, lumabas ang maid at sinabi niya kay Charlene ang narinig niya kanina kay Divina. Narinig ko siyang may kausap sa phone ang intense ng usapan, nagagalit ang impactang Divina bakit daw hindi pa mamatay mate ang walang hiya. Nagtanong naman si Charlene kung sino ang tinutukoy nito pero hindi alam ng maid at sinabi lang nitong nagmamadali itong umalis papuntang San Luis General Hospital. Nagduda naman si Charlene kung sino ang pupuntahan nito.